Hallelujah! Glory to God. Binabati ko po kayo ng magandang umaga. Blessed morning, everyone. Ganun din sa Badwell Church na nakikinig ngayon. Good morning sa inyo lahat dyan. At lalo na sa Church Ruach. Good morning din sa inyong lahat. At sa lahat po nakikinig ngayon sa Facebook man, sa YouTube man. Good morning sa inyong lahat. At ganun din sa ating mga bisita. Good morning po sa inyong lahat. And sabihin mo nga sa katabi mo, good morning! Magandang umaga sa inyong lahat dyan, okay? Salamat po sa inyong lahat, lalo na po sa mga kapatiran natin na patuloy pa rin naglilingkod sa Church Maranatha at sa tatlong churches. Sa Diyos lang, ang papuri at pasasalamat. Sana po ibigyan kayo ng pananglakas ng Panginoon para magsilbi sa Church ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin si Lord Jesus Christ. Hallelujah! To God be the glory. And the theme for today's sermon is, anong klaseng pundasyon ang itinayo mo? Amen? Anong klaseng pundasyon ang itinayo mo? Una sa lahat, bago pa itayo ang isang bahay, kinakailangan muna niyang magpundasyon ng ganyan na pundasyon. Amen? So dapat unahin yan bago ang lahat ng mga pader. So kinakailangan matibay. Punong-puno ng bato, punong-puno ng simento, punong-puno ng bakal para ito ay matibay sa panahon ng bagyo, panahon ng malakas na hangin man. Papaluin ito ng hangin, hindi ito basta-bastang babagsak. Amen? Ganun ang gusto ng Diyos sa ating buhay ngayon. Hagabi, sabi ko, Lord, ano ba ang gusto mong ibigay sa akin? Meron akong gusto pero ayaw yata ni Lord. Kaya ang sinasabi ng Diyos sa puso ko ngayon, ito pala ang gusto ni Lord. Anong klaseng pundasyon ang itinayo mo? Amen? Klaseng pundasyon. Ito ba'y pundasyon ba na kahoy? Pundasyon ba na simento? Matibay ba ito? Di ba kapag tayo ay gagawa ng isang bahay, dapat talagang malaki ang pundasyon? Ano kaya kung bibigyan ko kayo ng pera at magpatayo kayo ng bahay ninyo, and ang halaga ng pera na ibibigay sa iyo is 5 million. Ano kaya klaseng bahay ipapagawa mo? Mansyon? Ilan kayang palapag ang gawin nyo? Amen? 4, 5, 6? Lawak ba? Sigurado, malaki ang pundasyon yon. Amen? Kapagkat malaki ang bahay, kinakailangan matibay kasi nga 2 palapag o 3 palapag. Pag ang pundasyon mo lang ay maliit, sigurado, pagdating ng panahon, paglilindulin yan, madali lang yung mababagsak at masisira. Sayang lang ang pinaghirapan mo. Kaya kinakailangan ng isang pundasyon o ang ating pananampalataya, madaling salita, ay kinakailangan matibay. Hindi basta-bastang madaling matumbas panahon ng bagyo, pagsubok. Susubukan tayo ng diablo, susubukan tayo ng Diyos, susubukan tayo kahit anong mga uri. Kinakailangan ng subukin ng Diyos yan kasi parang isang apoy para maging matibay tayo. Naalala ko pala noon, nung ako pa'y nasa mga kabataan, yung bahay pala namin is poultry. Alam niyo ba yung poultry? Yung tahanan ng mga manok. Oo, kasi nagdinegosyo yung mga magulang ko noon. At matagal kami nakatira sa poultry. Kasi ginawa na lang yun ng bahay kasi wala na. Bumagsak ang negosyo. Kaya doon ako nakatira sa poultry. Kaya ayun, nilagyan ng mga trapal at yung sahig is kawayan. Ang poultry, minsan yung kanyang pundasyon, simento yung baba, pero yung haligi niya, mga kahoy. Kasi nga, kinakailangan mong lagyan ng mga kwan doon sa taas, mga kawayan para yung mga dumi ng mga manok babagsak doon. O matagal kaming nakatira doon noong panahon na yun. Ang problema lang, nung nakatayo na kami doon, may kawayan 2 doon sa gilid. Alam nyo ba pag may kawayan, may mga anay din. At yun nga, hindi nga nagtagal yung poultry na yun, inuna yung mga haligi. Oo, kinakain yun kasi nga, ganon talaga ang anay. Daming na-damage niyan ng mga infrastructure ng mga bahay. Maraming milyon-milyon nang na-damage yan. Kaya nga, kinakailangan natin spiritually maging matibay, maging matatag sa panahon ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen?
Anong klaseng pundasyon ka? Simento ka ba? Kahoy ka ba? Naalala ko pala nung nasa bahay ako, bigla na lang may tumayo doon na bahay sa gilid namin, doon sa unahan, yung kapitbahay namin. Bilis lang tinayo niya. Kasi alam niyo ba yung pundasyon niya? Nilagyan niya na ng tubo, ganun tubo, tapos sinaluhan niya ng simento. At nakakatawa, paglilindulin na, buong bahay ngayon, gaganon-ganon, no? At nag-iingay yung bubong, kasi kuwan lang eh. Yung mga tubo lang yung kanyang inilagay na pundasyon. Amen? Kahoy ba? Tubo ka ba? Ano ba yung pundasyon mo? Madali ka bang mabali? Madali ka bang marupok? Amen? Kasi pag tatayo ng bahay, kinakailangan muna natin suriin ang lupa. Kaya bless na bless tayo dito sa sitio Malaking Parang. Alam niyo ba dito sa lupang ito? Napakatibay yung lupa dito. Amen? Tingnan mo yung lupa, may mga bato-bato. Amen? Bato-bato, hindi basta-basta sa paglindol, maguguho. Yung iba naman, nakaubok naman dun sa bundok, pero yung bundok na yon masyadong maputik. Pag uulan naman, mag-landslide. So, hindi magandang pundasyon lalagyan dun. At ang gusto ng Diyos sa ating kapatid, habang tayo ay nananampalataya sa Kanya, maging matibay yung ating pundasyon sa Kanya sa panahon sa mga pagsubok. Anong klaseng pundasyon ang itinayo mo? Amen? Alam niyo, habang ako'y nagsasalita, habang ako'y nag-Bible study, habang ako'y nagpipreach, habang ako'y nagtuturo sa inyo, by God's grace, tinutulungan ko kayong magtayo. Amen? Bihin mo sa katabi mo, tinutulungan ka ni Pastor para maging matibay ang pundasyon mo. Amen? Yung foundation mo sa pananampalataya mo, hindi ka basta-bastang ganun ka lang, mababagsak ka. Kaya nga, sinisikap ko by God's grace, ituro ang lahat para sa inyo para maging matatag, matibay kayo sa panahon ng bagyo o suliranin, pagsubok. Amen? Kapag tayo ay nananampalataya na ang Diyos, Jesus Christ, gusto niyang manahan sa atin at tayo ang templo ng Panginoong Diyos. Amen? Ano bang ibibigay mo na templo kay Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ? Gawin mo ba ang templo na yung pundasyon niya ay kahoy? Alam niyo ba, makapangyarihan ng Diyos, kinakailangan matibay, kinakailangan mong igawa sa Panginoon. Amen? At ikaw ang templo na yan. Ganito na susulat po mga kapatid. Mga taga-Corinto chapter 3 verse 9 to 17. Sabi ng mga apostol, sila daw ay nagtutulong para sumisikap para yung pundasyon mo ay maging matibay. Amen. Kami kapwa manggagawa ng Diyos. Amen. Parang mga mason. Di ba? Naghahalo ng simento sa literal na salita o kinakailangan talagang kumilos sa mga apostol. Manggagawa ng Diyos at kayo'y kanyang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Hallelujah! Gusali. Diba? Pagkatapos ng haligi, kinakailangan lagyan ng gusali. Kaya lala ko tuloy nung ako'y gumawa ng gusali dun sa likod. Diretso kong nilagyan ng haligi, tapos tinambakan ko ito. And then, hindi masyado yung matibay yung foundation na yun, yung biga. Kaya ang nangyari, sa sobrang lumakas ang ulan at nagkatubig, nasayang yung nagawa ko. Lahat na damage yung 20,000. Pagsahod ng mga trabador, mga mason, and then yung mga simento, hollow block siguro, mga 25-30. Sayang lang. Ginawa ko yun, mahaba, tapos biglang umulan at biglang sumiksik yung lupa kasi mabigat pala yung lupa, then natumba yung pader. Uy, ano nangyari dito? Kasi parang ganito yan ganyan, yung Church Maranatha, and then in-extend ko dun sa unahan. Kaya tuloy, sa sobrang siksik na, siniksik namin, hindi na niya nakayanan. Amen? Hindi nakayanan. Sabi na, kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo'y ang kanyang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa akin. Inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Hallelujah! Pundasyon. Kinakailangan talaga hindi basta-basta itong mga tupa, sabi ni Apostol Pablo sa pananalita sa lahat ng mga churches. Kinakailangan maging matibay ang church dahil tayo ay church. Amen? Hindi basta-bastang gano'n lang ni Satanas. Yan ka. Yan lang kahinaan mo. Matutumba ka agad, kapatid.
Pero sinisikap ni Apostol Pablo ang lahat para kayo ay maging matibay ng mga pundasyon. Nilalagyan na kayo ng mga salita ng Diyos. Binapalalim niya sa madaling salita. Iba naman ay nagpapatuloy sa pagtayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang dapat nagtatayo. Kayo daw, amen? Kung kayo ay nagtatayo na ng templo ng Diyos sa puso mo, sa buhay mo, pananampalataya mo, sapagkat wala nang ibang pundasyon. Wala na. Hallelujah! Maaaring ilagay maliban sa inilagay na walang iba kundi si Hesu Kristo. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, kinakailangan ng pundasyon mo si Hesu Kristo. Oo, tatalakayin natin mamaya ang mga pundasyon. Kasi maraming mga pundasyon ng tao hindi na nagpapatuloy, natumba na, mading salita, natumba, hindi na nagpatuloy sa paglalakad ng pananampalataya dahil ang kanyang pundasyon ay maraming mga bagay, hindi si Kristo ang kanyang pundasyon. Amen? Yan ito. Katuloy tayo. May nagtatayo na gumamit ng ginto. Siyempre, napaisip niya, kinakailangan kong gumamit ng ginto. Amen? Spiritually, kinakailangan ko talagang maging dalisay, pure. Ginto ang gagamitin ko upang itayo ang templo ng Diyos. Amen? O ikaw kasi ang templo ng Diyos. Pilak, o mamahaling bato. Meron namang gumagamit ng kahoy. Wala lang, kahoy lang. Siguro, coco lumber, kagaya ng sinabi ko, madali lang anayin, madali lang mawasak pag naon sa bagyo, sa lakas ng bagyo, ito lilipad yung masusunog. Abi dyan, damo yung iba. Sobrang tamad na. Hindi na siguro nag-evangelize. Hindi ako magtayo ng templo ng Diyos. Sige lang, basta lang maligtas ako. Basta lang naniwala ako sa Diyos. Pero yung mga tao talaga na mautak, matalino, sabihin niya, kinakailangan kong maging dalisay, pure, kinakailangan kong kumilos. Yung mga materialis ko na ibibigay ko sa Panginoon ay lahat, yung mga materialis natin sa pag-evangelize, sa pagtuturo, yan yung mga materialis ng Diyos sa atin. Di ba? Sabi ng Diyos, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Amen? Ikaw, ano ang ginawa mong templo sa Diyos sa panahon sa paghuhukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Amen? Yung bahay mo na tinayo mo kay Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ, ititest kung ito ba ay talagang matibay, strong foundation, nakaugbok kay Yeshua HaMashiach Jesus Christ. Amen? Ititest ni Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ sa panahon ng hukom niya. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masusunog, yung pundasyon sa ibabaw daw ay hindi masusunog. Amen? Kung kahoy ang tinayo mo, okay lang yun, kahoy lang. Basta, nakapagtayo ka pa naman din. Tatanggap ng gantimpalang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala sa langit. Siyempre, ganun lang kanyang ginawa dito sa lupa. Diba, yung mga materialis na ginawa niya dito sa lupa. Madaling salita, marami siyang pera pero hindi ko muna ibibigay ito kay Lord Jesus Christ. Hindi mo na ako tatayo ng simbahan. Ito lang. Hindi ako magtutulong. Meron ka ng lakas pero ayaw mo mag-evangelize. Ayaw ko muna. Pero naniniwala ka naman kay Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ. So ang mga materialis na ginagamit mo ay parang mga kahoy lang sa madaling salita na sinasabi ng Diyos sa inyo. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Ngayon man, maliligtas siya. Kaya lang, para siyang nadaanan sa apoy. Maliligtas ka pa rin. Amen? Pero hindi ka makakatanggap ng gantimpala pagdating sa paghukom ng Panginoon. Amen? Ganun lang talaga ang nagawa mo sa Diyos. Maliligtas ka lang. Amen? Wala namang inggitan sa langit. Doon ka pa rin sa langit pero hindi mo mararanasan yung lugar ng mga nilang Abraham, Isaac, and Jacob na doon sila, may ginawa sila sa Diyos. Amen? Hindi ba ninyo alam? Hallelujah! Na kayo ang templo ng Diyos. Habang kayo'y nananampalataya, ginagawa ninyo ang templo ng Diyos, ang Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Pag-impok ka dito sa akin, huwag sa lupa. Kayo, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos? At naninirahan sa inyo ang Espiritu. Hallelujah! Ibig sabihin, naninirahan ang Espiritu Santo sa inyo. Ano ang gagawin mo? Ano ang ibigay mo na pundasyon sa Kanya?
Ano ang ibigay mo sa Diyos na bahay? Amen? Ikaw ang bahay ng Diyos. Ikaw ang templo ng Diyos. Amen? Gusto mo bang ibigay mo lang na kahoy para sa Diyos? Kahoy lang. Kawayan. Tayuan mo ba ang Diyos ng kawayan? Ha? O kundi isang mansion, templo talaga na matibay, gawa ng ginto, matibay yung pundasyon, hindi basta-basta. Amen? Ganon dapat tayo, kapatid. Sabi na verse 17, naninirahan na si Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ sa iyo, kayo ang templo ng Diyos. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Amen? Kayo ang templong iyan. Ano ba ang ibigay mo na pundasyon kay Lord Jesus Christ? Amen? Yung pundasyon mo ba ay matibay? Ha? Gawan mo ba si Lord Jesus Christ, Brad? Kahit may 5 million ka, gawan mo ba siya ng kahoy? Tayuan mo ba siya ng kahoy? Kundi tayuan mo siya sa puso mo, kapatid, ng yung buong lakas mo ba, sa madaling salita. Lakas mo para kay Lord Jesus Christ. Anong klaseng pundasyon ang itinayo mo? Ha? Saan ka ba nakaubok? Kay Kristo ba? Ano ba mga pundasyon mo? Mga ganyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anong klase? Kahoy ba? Simento ba? Sa panahon ng problema ba? Babagyuhin ka? Hindi ka na magpapatuloy? Amen? Hindi ka na magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Sa panahon ng mga pagsubok ba? Bigla ka na lang tatalikod sa Diyos? Isa sa mga napaka-importanting bagay kinakailangan pang magtayo ng isang bahay, pundasyon, kapatid. Kinakailangan, kung maniwala ka kay Lord Jesus Christ, kinakailangan Yeshua HaMashiach Jesus Christ ang pundasyon mo. Sabi ng Biblia, mga taga-Efeso 2, verse 20 hanggang 22. Tulad ng isang gusali. Amen? Kayo'y itinayo sa pundasyong inalagay ng mga apostol at ng mga propeta, na ang batong panukala ay si Kristo, Jesus. Amen? Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo at nakatalaga sa Panginoon. Amen? Alam ko, marami sa inyo nagtatrabaho bilang mason dito. Alam ninyo siguro gumawa ng pundasyon. Ano bang ihahalo doon sa pundasyon? Graba, buhangin, simento, tubig. Amen? Ganon din, kapatid, ang gusto ng Diyos. Ang pundasyon natin si Kristo Jesus, ang Ama, ang Banal na Espiritu. Gusto ng Diyos na kinakailangan matibay ang pundasyon sa panahon ng bagyo, pagsubok. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sasamang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang templo ng Diyos. Ano ang pundasyon na tinayo mo kay Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ? Pundasyon ba ng kahoy? O sa panahon na pagsubukan ka, susunugin ka? Kaya marami po sa mga kakilala ko ng mga tao, hindi lang kayo, matagal na akong nag-preach ng Word of God. At sa tingin ko, parang ito na siguro yung tao na hindi na talaga tatalikod sa Diyos. Marami akong kakilala noon pa, 2012 hanggang 2022, na nagpatuloy pa rin ngayon. Yung iba, 2013 lang, 2014 lang, 2015 lang, yung iba 16 lang, 17, 18, na unti-unti itong nawawala. At naisip ako, bakit ba ganun ang kanilang nagawa? Bakit ba hindi sila naging matibay sa panahon ng mga pagsubok? Kasi yung pundasyon nila, hindi kay Kristo Jesus. Amen? Kay Kristo man, pero hindi talaga nakaugbok o hindi na ipalalim ang kanilang pundasyon kay Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ. Amen? Habang ako'y nagtuturo sa inyo ngayon, tinutulungan ko kayo na palalimin ang mga pundasyon ninyo sa inyong pananampalataya. Amen? Pwede ka naman nagtatayo ng pundasyon yan eh. Pero ang problema, hinungkay mo ba ito sa ilalim? Amen? Kinakailangan, di ba, doon sa ilalim, lagyan mo pa ito ng mga kabilya, yung mga bakal na ganon-ganon, yung mga bar, di ba, deformed bar. So, lalagyan nila ng bato yung iba, malalaking bato doon, di ba? Binabagsakan nila ng malalaking bato.
Ganon ang katibay yung pundasyon nila. Dahil sa panahon ng bagyo, hindi basta-basta itong maitulak kasi sobrang bigat ng pundasyon. Amen? So ganon ang ginagawa ng Diyos sa inyo. At marami sa atin, kapatid, mangyayari ganito, mangyayari sa kanila. Lucas 6 verse 46 to 49. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayon din hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Hallelujah! Sabi mo, Panginoon, Panginoon, pero hindi naman tinutupad ang sinasabi ng Panginoon. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin. Nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. So, pinapakita ng Diyos sa atin spiritually. Kung ikaw ay nakikinig kay Lord Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, at may kasamang gawa, ganito ang mangyayari sa inyo, kapatid. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyon ng bato. Hallelujah! Kung ikaw ay nakinig at may pananampalataya na may kasamang gawa, sabihin mo sa katabi mo, may kasamang gawa. Nakikinig na may kasamang gawa. Para ka daw isang tao na nagtayo ng bahay ng lalim ng pundasyon. Humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyon ng bato. Sa panahon ng bagyo, hindi ka basta-basta, kapatid. Nang bumaha, sabi ng Biblia, nang bumaha ng problema, mga pagsubok sa buhay mo, at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Hallelujah! Ganoon ang sinasabi ng Diyos sa ating mga puso ngayon. Sapagkat matibay ang pundasyon ng inyong tinatayuan, at ang tinayuan ninyo ay si Kristo Jesus na may kasamang gawa. Amen? Pero, sabi ng Diyos, kung ikaw nagsisimba at walang kasamang gawa, ang sasabihin ko sa iyo, kapatid, 3 years ka lang. Sabi mo sa katabi mo, 2 years ka lang. 3 years ka lang. 4 years, 5 years. Babagsak ang pundasyon mo, kapatid. Nasabi ko sa iyo, babagsak. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita ay at hindi, sabi ng Diyos, tinutupad nito ay katulad ng isang tao nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Hallelujah! Walang pundasyon. Wala, nakikinig lang, sisimba lang at walang ginawa. Wala lang. Simba, wala kang pundasyon, kapatid. Nang bumaha at bubugso ang tubig sa bahay na yun, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ganon ang mangyayari sa Christian, kapatid na tao. Kaya marami akong mga tao na nakilala na, bakit ba sila bumagsak? Bakit ba sila nawala? Bakit ba sila backslide? Bakit ba sila, ano ba nangyari sa kanila? Dahil hindi sila nagtayo ng pundasyon na matibay. Hindi sila siguro sumampalataya na may kasamang gawa. Ayun lang, nagsisimba lang. Pagdating ng pagsubok, pagdating ng problema, pagdating ng mga pag-uusig, ganon ang nangyari sa kanila, kapatid. Bumagsak, nawasak. Di mo sa katabi mo, baka 3 years ka lang. Baka 4 years ka lang, babagsak ka na. Alam nyo ba, kung tatayo ka, kung ako siguro, papatayuin ako ng isang pundasyon na napakalaki. Kinakailangan talaga sobrang tibay. Amen? Kung meron akong perang napakalaki, bibili ako ng deform bar na napakatibay. 5 deform bar siguro at maraming mga tirap. Napakalaki yung haligi kasi ang gusto ng Diyos, kapag mananampalataya ka, hindi ka 1 year lang, 2 years lang, kundi sabihin mo sa katabi mo, walang hanggan. Forever. Oo, forever ba? Pang matagalan ba? Yung itatayo mo sa Diyos pang matagalan. Amen? Hindi lang yung pang 4 years lang, pang 5 years. Kasi kapag mananampalataya ka na, hindi ka na pwedeng babalik sa sanlibutan. Hallelujah! Tuloy-tuloy na ito, kapatid. Kaya kinakailangan mong tibayan ang pundasyon mo sa pagsubok.
na ibibigay sa iyo. Kasi habang sinusubukan ka, lalong tumitibay ka. Lalong nakikinig ka at ginagawa mo ito, lalong hinuhukay, sabi ng Biblia. Sabi na, no? Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim habang kayo ay nakikinig. Litin natin kapatid para talagang maintindihan ninyo. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Sasabi ko, Lord, Lord, Lord. Gayun din hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Oo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin. Meron palang taong naniniwala kay Lord Jesus Christ. Amen? At walang ginawa. Nakikinig sa aking mga salita. Nagsisimba, nag-Bible study, pero ang problema, walang kasamang gawa. At nagsasagawa ng mga ito. Nakikinig sa mga salita at nagsasagawa sa mga ito. Ang sabi nila, kung sinasagawa mo ito, nakikinig ka kay pastor at sinasagawa mo ito, siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyon ng bato. Wow. Napakaganda, amen? Subukan mong magtayo doon sa gilid ng dagat. Subukan mong magtayo doon. Siguro pagdating ng isang malakas na hangin, diretso, pundasyon mo kasi ang hindi bato kundi buhangin. Amen? Madali ka lang matumba. Doon ka naman magtayo doon sa gilid ng ilog, kapatid, na walang dike. Sigurado pagbaha yun, kangkanin yun sa ibaba at babagsak ka, pati yung bahay mo. Di ba? O subukan mo magtayo ng bahay doon sa malapit ng mag-landslide na bahay. Di ba? Yung maputik, pag uulan. Sigurado pag malakas yung ulan, matutumba ka. Pero purihin ang Panginoong Diyos. Dito kayo nilala. Hallelujah! The strong foundation. Tingnan niyo yung bahay niyo, kapatid. Napakatibay. So, sobrang mga bato, yung mga ilalim ng lupang ito. Kaya gusto ng Diyos, ganun din ang ginagawa ninyo, kapatid. Matibay na pundasyon. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad ng ito ay tulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bubukso ang tubig na bahay na yun, katulad itong bumagsak at lubusang nawasak. Amen? Sabi din, Mateo 7 verse 24 to 27. Kaya, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Ang paisip niya, kinakailangan ko talagang gumawa ng isang bahay na hindi basta-basta, pundasyon sa panahon ng bagyo, na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagkiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. At ang bato na iyon ay si Kristo Jesus. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitulad naman sa isang taong hangal at nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Amen? Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas ng hangin ng bahay at ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Kaya ang tanong kayong kapatid, sabihin mo sa katabi mo, anong pundasyon na itinayo mo? Ito ba ay pang matagalan? Pang 3 years lang? Pang 4 years lang? Kung gusto mo talaga pang matagalan, kaya natin ng malalim pa. Sa madaling salita, mas hukayin pa ninyo ang salita ng Diyos. Di ba? Dig deeper the Word of God. Kung kinakailangan mag-Bible study tayo, magsagawa natin sa ating buhay para mas lalong matibay tayo sa panahon ng pagsubok. Amen? Meron naman akong mga klaseng mga tao na nakilala dahil sa kanilang pundasyon ay ganito, mga kapatid. Naniwala lang sila. Nagsimba lang sila dahil sabihin mo sa katabi mo, may crush siya sa simbahan. May gusto siya. Sumasama lang siya sa evangelize kasi gusto niyang mag-evanggeligaw. Ang pundasyon na nakabaon sa evanggeligaw. Kasi minsan kasi mga young people, ganun kasi minsan yan Kaya, sisimba lang ako kasi may crush ako dun. May gusto ako dun. Nakatingin sa akin yun, di ba? And then, nung panahon na hindi siya sinagot, di ba? Na-discourage. Sabihin mo sa katabi mo, na-discourage.
Nasaktan. Nasaktan ang kanyang puso at hindi na siya nagsimba. Sabi niya, ayaw ko nung magsimba. Ayaw ko na. Kasi nga, nasasaktan ako dyan. Pag makikita ko yung crush ko, binasted ako, ayaw ko na magsimba dyan. Pundasyon sa ebanjeligaw, kapatid. Diba? Rinibuke. Ikaw, bakit ka gumagawa ng ganyan? Huwag muna kayong ganyan, And then nagalit, nagtampo, hindi na nagsimba. Yung mga iba naman na nag-away, nagkaligawan, nag-away. Nakita niya ang kanyang niniligawan na may niniligawan na isang young people. Nasaktan, hindi na nagsimba. Ebanjeligaw. Kawawa ka. Yung init mo sa pananampalataya, sobrang init mo sa pananampalataya at nagkaroon ka na ng nobyo, kasintahan at yung init mo ay napalitan, kapatid, ng mundo o sanlibutan. Ang nangyari sa iyo na ebanjeligaw ka sa sanlibutan. Madali ka lang maitumba kung yan ang pundasyon mo. Tingnan mo ang sarili mo, kapatid, sa aking sasabihin ngayon, sa mga points na ibibigay ko sa inyo kung ikaw ba ay nakaubok sa pundasyon ng ebanjeligaw. Kasi nga pagdating ng panahon, baka naman siguro 3 years from now, 4 years from now, baka may nakita ka ng lalaki o babae na para sa iyo. And bigla ka lang nasaktan at ayaw mo na siyang makita at doon ka sa ibang simbahan na naman nagsimba. Kasi ebanjeligaw ang pundasyon mo. Hindi ka na nagsimba, nasaktan ka. Amen? 1 Peter chapter 2 verse 7 at 8. Kaya kayong sumasampalataya ay paparangalan ng Diyos, ngunit sa taong hindi sumasampalataya ay naganap ang sinasabi sa kasulatan. Oo, hindi na siya nagsumpalataya kasi natalisod siya. Natalisod sa tao, natalisod sa kanyang nobyo na ebanjeligaw, na backslide. Ngunit sa taong hindi sumampalataya ay naganap ang sinabi sa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. Tinakwil niya. Sabi niya, ayaw ko munang magsimba. Hindi niya alam na tutulungan pala siya ng Diyos para mas lalalim ang kanyang pundasyon. Hindi nila alam na ang batong iyon na dapat itong ilagay sa pundasyon, ang batong ito ay naging katitisuran ng mga tao at nakakapagpadapa sa kanila. Natalisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganoon ang nakatalaga para sa kanila. Ulitin ko, ganon talaga ang nakatalaga sa kanila. Amen? Kasi yung pundasyon nila, tao. Ebanjeligaw. Nagsimba lang siya dahil may crush siya sa simbahan. Nag-evangelize. Sumasama-sama. Hindi natin alam. Nagsama-sama sila, nag-evangelize. Nag-evanjeligaw pala dun sa SM. Evanjeligaw ba? Ano ang mangyayari sa inyo, kapatid, kapag ang pundasyon ninyo ay evanjeligaw? Nasaktan ka, na-discourage ka. Andun ka, kapatid, nakipag-chat-chat ka dun. Naging nobyo kayo ba? Sa cellphone. Hindi kayo nagsasalita pero sa cellphone lang kayo nag-nobyo. Ano ba? Yung utak mo, napakagulo ba pero hindi ka madaldal na klase na tao o hindi ka makapagsalita pero ang ginagawa mo, doon ka nag-nobyo kayo doon sa cellphone, nagti-text meet kayo. Para na nangyayari? Hindi na siya nag-reply sa'yo. Na-discourage ka na. Ayaw na niya sa'yo. Hindi ka na din magsimba. O sinabihan ka, ang taba-taba mo kasi. Discourage ka. Ang payat-payat mo kasi. Pangit-pangit mo kasi. Ginamit ng kaaway yun. Discourage ka, iyak-iyak ka dyan. Kasi ang pundasyon mo, ebanjeligaw. Yan yung dahilan sa'yo. Minsan natatalisod ka. Natatalisod sila dahil ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Ganon ang natalaga para talaga sa kanila. Yun na talaga siguro, yung kanilang buhay. Hindi nila mapipigilan ang kanilang sarili kasi nga gusto lang nilang magsimba dahil nga may na-ebanjeligaw sila doon sa simbahan. Ano ba ang pundasyon na tinatayo mo? Pundasyon na nakabaon sa sanlibutan? Madi-discourage ka, kapatid, pag dyan ang yung pundasyon. Kadarating ang panahon na, yung pundasyon mo, ba lang ako pero may isang libutan mo na ako konti. Pagdating ng panahon na ikaw ay
umibig na naman sa sanlibutan, sigurado matutumba ka, kapatid. Sasabihin mo naman, ganda yata yung siguro yung sanlibutan konti. Dito muna ako saglit. Ayun, wala ka na, kapatid, hindi ka na makabalik. 1 John chapter 2 verse 4 to 6. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanya mga utos, ay sinungaling. Sabi mo sa Diyos, Lord, ikaw lang ang aking pundasyon. Wala nang iba at wala sa kanyang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos sa ganito. Nalalaman natin na tayo talaga nasa Kanya. Sino bang nagsasabing na nanatili siya, yung pundasyon na nandito ako, Lord? Lord, iibig kita. Panginoon, ikaw lang ang Diyos ko, sasambay kita. Lord, hindi na ako maggagawa ng masama o babalik sa sanlibutan. Nanatili na ako sa iyo. Sino mang nagsasabi na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ng pundasyon na si Kristo Jesus. Hallelujah! Pundasyon niya, siyempre, hindi ko na pwedeng punta ako sa sanlibutan. Kinakailangan ko ng magpatuloy. Hindi ko gigibain ang aking bahay na tinayo mo. Amen? Ano ang pundasyon na tinayo mo, kapatid? Baka darating ang panahon na bigla ka na lang maniwala sa Church Maranatha. Di ba? O sabihin natin, naniwala ako, Lord. Jesus Christ, naniwala ako sa iyo. Oo, hindi ka talaga iiwan, Lord. Bigla na lang dumating ang sanlibutan sa buhay mo. Bigla na lang sasabihin mo, ayaw ko na. O, ang mangyari sa iyo? 2 years ka lang. 3 years ka lang. 4 years ka lang. 5 years ka lang. Yung iba, months lang. Ang gusto ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, pang matagalan na pundasyon. Na si Kristo Jesus. Sa panahon na ikaw ay susubukin, hindi ka basta-basta. Amen? Baka yung pundasyon mo, pera. Nakabaon sa pera. Sisimba ka lang, sa pera. Wala na akong pera. Ano ba nangyayari nito? Wala ka na. Noon, sobrang init mo sa Diyos, sobrang fire mo sa Diyos, and bigla ka lang nawala yung pera mo. Sabi mo, ba't ito, klaseng ka na? Wala na tayong pera. Gano'n na. Nawala na yung init mo, doon ka na umibig sa pera. Sabi mo sa katabi mo, na-discourage ka na. Dahil wala ka ng pera. Wala ka ng trabaho. Naisip mo na, ano bang nangyayari sa buhay ko? Bigla ka na lang binagyo ng pagsubok. Binagyo ng pera, binagyo ng utang, binagyo at sabi mo, dami ko ng utang. Nakabaon ka sa pundasyon ng pera. Pera ang isip mo, kapatid, pera. Sa panahon ng susubukin ka na, ayaw mo na. Binagyo ka na ng baha, binagyo ka na ng pagsubok, utang. Binagyo ka na ng maraming naniningil sa'yo. Binagyo ka na ng lending. Wala ka na. Masabihin mo na, titigil na yata ako, hanap buhay na lang ako. Ayaw mangyayari talaga sa'yo. Maraming tao nawala sa Diyos dahil sa pag-ibig na salapi. Marcos 4 verse 18 to 19. Ito naman ang katulad ng mga binhing na laglag sa may matingit na halaman. Nakikinig sila. Sila ang mga tao nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nila, promise ako, Panginoon, sa iyo, Lord, nakikinig ako. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito. Paano na kaya yung ating ulam mamaya? May utang pa ako mamaya. Bukas, next year. Ano na kaya gawin natin? Meron akong babayaran bukas. Ano na? Nangyayari sa iyo. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, nakabaon ang pundasyon niya sa pera, salapi, o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ng Diyos ay nawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Yung pundasyon niya sa panahon na babagyuin siya sa pera, pagsubok, problema, utang, babayaran, sakit. Ano ba nangyari sa atin? Wala tayong pangbayad. Ano na? Mawawalan ka na ng pananampalataya. Yung pundasyon na sinasabi ko sa inyo, kapatid, yung pananampalataya. Amen? Pananampalataya, kapag hawakan mo ito, hindi ako basta-basta natutumba nitong mga pagproblemang, pagpera na.
o matutumba ka siguro dahil sa pera at mga pagsubok sa utang mo, ang pundasyon mo. Ano kapatid? Ganito ang pundasyon. Pundasyon ay nakabaon sa pera. Tay, sana hindi yan ang pundasyon mo. Si Kristo ang pundasyon. Kahit wala ka ng pera, magsisimba ka pa rin. Hallelujah! Ano siya sabi ng Biblia, kapatid? Ang pundasyon na nakabaon sa tao. Marami, kapatid, ang natalisod dyan. Talisod. Sana ikaw ay hindi matalisod dyan. Alam niyo ba ang ginagawa ng kaaway? Ganito ang ginagawa ng kaaway, kapatid. Gusto niyang matalisod ka sa pastor. Matalisod ka sa likod ng Diyos. Madadapa ka dahil sa kanila. Bigla ka na lang i-rebuke, kapatid. At hindi ka na magsisimba. Hindi ka na mag-Bible study. I-rebuke ka. Sasabihin mo sa iyong sarili, hindi na ako mag-Bible study kasi palagi akong pinapaparinig ni pastor sa Bible study. Ang pundasyon mo, kapatid, ay tao. Hindi na ako magsisimba kasi hindi ako naniniwala sa pastor na yan. Meron akong nakita na masama sa kanya. Ang pundasyon mo ay tao, kapatid. Nag-akay sa'yo, kasama kayo, si Brad Jun at si Nining. Sinabi ko kay Nining, sis, nirebuke kita dahil nagkasala ka. Huwag ka munang magkuhan, sis, mag-alay ng Diyos. Huwag ka nang magwalis, huwag ka nang magigib, ha. Binabawalan kita muna, sis. Nagtampo ka. Bakit nag-iyak ka? Sabi ni Brad John. Kasi sabi ni pastor, babawal niya ako. Yung pastor na yan. Di na tayo magsimba dyan. Ang pundasyon mo ang nakabaon sa tao. Doon na ako magsisimba dyan kasi nga, nakita ko si pastor ganyan, no? Ganyan ang buhay niya. Ikaw, inakay ka. Nakita mo si bula-bula ang baba. Ikaw din, magbula-bula ang baba. Sabihin mo, siya yung nauna sa akin magsimba. Sabi niya, nagbago na siya, pero bakit naglalasing pa siya? Ako din, maglalasing din ako. Ang pundasyon mo ay tao. Kapatid, maraming mga tao, nasaktan ka, hindi ka na nagsimba. Sinabihan ka ng kapatid mo, dito sa simbahan, pinagalitan ka lang. Bakit ang ikli-ikli ng shirts mo? Galit na galit ka. Sino ka ba magsabi sa akin yan? Hindi ka na nagsimba. Hindi ka na nanampalataya. Pundasyon mo tao. Kapatid, hindi si Kristo. Galit ka sa kapatid mo. Ayaw mo siyang makita sa church. Ayaw mo makita niya ang kanyang mukha, ang pagbumukha niya sa church. Kaya habang nagsisimba siya, pag wala siya, kinakausap mo, nagsimba ba siya? Ay wala, sisimba din ako. Pundasyon mo tao. Yan ang mga maraming tao na nananaba, nagtatalisod dahil ang kanilang pundasyon ay tao. Ayaw ko na magsimba dyan. Ayaw ko na magsimba dyan kasi nga mga mapagkunwari sila. Oo. Hindi si Kristo ang kanilang pundasyon, kundi tao, mga kapatid. Kaya sinasabi ko lagi sa inyo, kahit man ako, hindi ko sinasabi ang aking sarili na perfecto na talaga si Pastor JD. Amen? Minsan, meron akong mga kahinaan. At huwag ninyong isipin talaga ako'y talagang perfect na si Pastor. Kasi kapag minsan, kung inyong sasabihin ninyo, hindi talaga nagkakamali si Pastor. Talaga hanga-hanga ako sa kanya. Paano? Halimbawa kung magkamali ako. Nagkamali lang ang konti. O merong nasabi na hindi maganda. At bigla na lang yung mali na yun, kapatid, ay parang nasaktan ka at hindi ka na nagsimba dahil ang pundasyon mo ay tao. Nireview ka. Nakita mo ako na mayroon akong hindi magandang nagawa. Hindi ka na naniwala ng Diyos. Bumalik ka na sa sanlibutan. Minom ka na ng alak. Mga Hebreo 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Huwag natin ituon ang mga paningin natin sa tao. Kasi ang tao ay nagkakamali. Minsan nagkakamali siya. Ikaw naman, sunod na sunod ka sa kanya. Parang hinahangaan mo na talaga siya. Nagkakamali din siya minsan, kapatid. Amen? May kahinaan din siya.
Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula hanggang katapusan. Hallelujah! Dapat tuon natin ang ating mga mata kay Kristo Jesus, hindi sa tao. At kung madadapa ka man sa isang tao, ang ka lang. Amen? Hindi na nagsimba, kikita ko na, nagsusugal na. Hayaan mo siya. Patuloy ka, kapatid. Hindi siya nagsisimba, magsimba ka. Ang problema, hindi siya nagsisimba, hindi ka din nagsisimba. Hindi nagsisimba asawa mo, hindi ka din magsimba. Hindi na ako maniwala dyan. O ano nangyari sa'yo? O dahil nakaugbok ang iyong pundasyon sa tao, hindi ka rin magsisimba. Pero si Kristo ang tinitignan mo. Ituon natin, sabi ng Diyos, ituon natin. Kasi minsan ang tao nagkakamali, kapatid. Amen? Nakakamali. Sinisikap ko na hindi ako magkakamali sa inyo. By God's grace, nanalangin ako, Lord, tulungan niyo din si Pastor JD, Panginoon, para, Lord, maisabi ko ang lahat, Panginoon, sa buong tapang na may love, Panginoon, sa lahat ng mga tao, Panginoon. Sabi ng Diyos, dahil sa kagalakan, naghihintay sa Kanya. Hindi niya inilanta ang kahihiyan, nagpakamatay sa krus, at siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon sa atin, gusto niya na palalimin niya tayo sa Kanyang salita. Amen? Habang kayo ay nakikinig ngayon, tinutulungan kayo na magtayo ng isang pundasyon na matibay. Amen? Na sa panahon ng pagsubok, panahon ng problema, panahon ng kapighatian, panahon ng lockdown man, o kawalan ng pera, o sakit man, hindi kayo matitinag. Amen? Hindi kayo basta-basta. Kaya hindi niyo alam, pasimula pa lang dito, nung ako'y napunta dito, naghuhukay na akong kapatid ng pundasyon ninyo. Amen? At ngayon, palakpakan natin si Lord Jesus Christ dahil ang pundasyon ninyo ay si Kristo Jesus. At totoo nga, matibay kayong lahat. Kasi kung hindi kayo matibay, hindi na kayo siguro, mga kapatid, ngayon nandito. Nagpabakuna na kayong lahat. Hallelujah! Ang pundasyon na dapat natin gawin ay nakabaon ni Kristo Jesus. Hallelujah! Ayan sinabi ng Diyos. Isaiah 28 verse 16. Ito ngayon ang sinabi ng Panginoong Yahweh. Nagagalak ako sa Zion. Church Maranatha, Church Ruach, Church Emmanuel. Hallelujah! Kayo. Naglalagay ako sa Zion ng batong panukalan. Subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya sa Church Maranatha. Hallelujah! Hindi kayo mapapahiya. Tutulungan kayo ng Diyos. Itataas niya kayo. Tataas niya kayo sa lahat ng mga tao dito. Tingnan mo ang lugar na ito noon. Noon, tayo ay pinaparatangan, tayo ay inuusig, tinatawanan, pero tingnan mo ang nangyari ngayon. Tingnan mo ang lugar na ito, Church Maranatha. Wala magsisimba dyan, pero tingnan mo ang mga Church Maranatha ngayon. Ruach, Emmanuel. Napakarami na nila, kapatid, na mga bata. Napakarami na nagsisimba sa Church Maranatha. At yung mga kapitbahay, sinasabi nila, talaga, pinagpapala sila ng Diyos. Hallelujah. Magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Kung kayo, mga kapatid, ay hindi aalis man o anuman ang mangyari, kahit anuman, kahit papahiyain ka dito, kahit sinusubukan ka, hindi ka madi-discourage, talagang punta ka pa rin at ikaw ay mananampalataya sa Kanya, hindi ka mapapahiya, itataas ka ng Diyos, kapatid. Hallelujah! Ito ngayon ang sinabi ng Panginoon. Naglalagay ako ng simbahan sa Maranatha, Emmanuel Church, Ruach, batong panukulan, subok na, mahalaga at matatag na pundasyon, hindi basta-basta. Ganun kapag kayo ay manatili sa Kanya, manatili ang Diyos sa inyo, at magtiwala nito, hindi mapapahiya. Gusto ng Diyos magtayo sa iyo, magtayo sa buhay mo, magtayo. At sabi ng Diyos, kahit man ano man ang mangyari, bagyo man, no weapon shall form against you shall prosper. Hallelujah! Ano man ang gawin ni Satanas, ano man ang kanyang weapon of destruction, ano man ang kanyang gawin sa bahay mo, kahit bagyo, sakuna, hindi ka matitinag dahil sa bato na yun na tatayuan mo, na si Kristo Jesus,
na siya ang pundasyon mo. Mateo 16 verse 18, sinabi ko sa inyo, ikaw Pedro, ikaw, sabihin mo sa katabi mo, ikaw, at sa ibabaw ng batong ito, Church Maranatha, Church Ruach, Church Emmanuel, ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Hallelujah! Ikaw ang gagamitin ng Diyos na maging isang pundasyon ng Diyos. At ikaw ay maging isang haligi sa pagdating ng panahon doon sa langit. Alam niyo ba doon sa langit? Pundasyon doon sa langit. 12, foundation doon sa langit, kapatid. Nasusulat pa ang pangalan doon. Kwadrado. Ano na sinabi ng Diyos sa Revelation? Isusulat sa pader. Gusto ng Diyos papadiran ikaw. At gusto ng Diyos na maging pundasyon mo ay si Kristo Jesus. Tatayuan ka niya. Kaya ano ang itatayo mo sa Kanya, tay? Please, ito ba'y pundasyon ng tao, evangelika, o kay Kristo? Kahit man ito ay susubukin ka ng apoy, hindi ka masusunog. Anong klaseng pundasyon ang itatayo mo? Ang sabi ko sa iyo, kapatid, prophetic ito. Hindi ko sana gusto sa inyo na may 2 years lang, 3 years, 4 years lang. Patuloy na kayo, kapatid, hanggang makamit na ninyo ang kaligtasan na pagdating ng Panginoong Yeshua HaMashiach Christ dito sa lupa. Huwag na kayong bibitaw pa, aalis pa, sasabihin ninyo, wala. Tingnan mo, sino ang napahiya ngayon? Sino ang napahiya? Yung mga taong umalis at nabakunahan. Amen? Napahiya sila, sabi nila, totoo pala itong mga taong to, sabi nila, ay yung bakuna, magkakasakit tayo. Diba? Tingnan mo sila ngayon, ano nangyari? Nagpabakuna pero nakubid pa rin. Samantalang tayo, hindi nagpabakuna, hindi nakubid. Hallelujah! Tingnan mo nang umusig sa atin ngayon. Sino napahiya ngayon? Sabi nila, ayan, hindi ka kasi nagpabakuna ngayon. Sino nagkasakit ngayon? Sabi nila, ayaw ko na magpabakuna. Tama pala yung mga tao na yun. Sayang, nagpabakuna ako. Tingnan mo, wala na. Wala na. Hindi na pwedeng maibalik ang panahon. Tapos na. Kasi nga, ang pundasyon nila ay tao, hindi si Kristo. Hindi ako maniwala dyan. Mali sila sa simbahan. Bilang tao na nanampalataya kay Kristo Jesus, pwede ba nating palalimin ang ating pananampalataya sa panahon ng discouragement, sa panahon ng pagsubok? Hindi tayo matitinag. Kung meron man kayong nakita doon ng mga pundasyon na itayo ninyo, pwede ba ninyo itong isuko sa Diyos at sabihin niyo, Lord, gusto kong palitan ng pundasyon ng ito sa iyo at nakaubok lang sa iyo, Panginoon Yeshua HaMashiach Christ. Bigyan po natin ng panahon ng Espiritu ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. At gusto po ng Panginoon ngayon na susubukan kayo ng Panginoon sa inyong pananampalataya kung ito ba ay nakatuon na kay Kristo Jesus. Lalagyan niya ng apoy. Sige, susubukan ko. Sabihin mo, Lord, ayaw ko, Panginoon, mawala sa iyo 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Gusto ko pang matagalan na pundasyon. Kahit susubukin ako, Panginoon, ng apoy, lindol, baha, bagyo. Tulungan mo ako, Panginoon. Jesus Christ. Baguhin mo ang aking pundasyon, Lord. Ang templo. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw lang, Panginoon, ang aking kinakailangan. Hallelujah. Sigla at lakas na mahina. Habang kayo'y lumuluhod sa Diyos ngayon at tinataas ninyo ang mga kamay ninyo, nililinis niya kayo. Galing sa kamay ninyo hanggang sa ulo, hanggang sa paa, sa talampakan ng inyong mga paa ngayon. At tinatanggal niya ang lahat ng mga uring mga sakit, spiritual man, physical. Pinagpapala niya kayo. Just welcome the Holy Spirit. Siya lang po ang bahala ngayon. Hindi natin alam ang kanyang gagawin, pero ang alam ko lang, mayroon siyang tinatrabaho sa atin ngayon. Pinapalalim niya ang ating pananampalataya. Sa panahon ng problema, pagsubok, hindi tayo matitinag. Sa panahon ng mga pag-uusig, hindi tayo basta-basta. Uusigin man tayo ng tao,
Uusigin man tayo ng pamilya natin, hindi tayo bibitaw. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng ating pundasyon. Isuko lang ninyo sa Diyos. Oh, hallelujah, sa lahat po na nakikinig ngayon. At gusto po ninyong tanggapin ng Panginoon sa puso ninyo at sabihin nyo lang, Jesus Christ, tinataas ko ang aking mga kamay ngayon upang kayo ay tanggapin sa puso ko at kayo po, Panginoon, ang aking Diyos at Hari. Wala nang iba, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Baguhin niyo po ako, Panginoon, at tulungan niyo po ako, Panginoon, sa aking pananampalataya na nakaupong ito kay Kristo. Hindi siya tao, kundi man sa pera, problema. Panginoon, baguhin mo ang aking pundasyon na kahit man problema na sakuna, pagsubok, pag-uusig na aking pamilya, hindi ako basta-basta matitinag, Panginoon. Baguhin niyo ang aking pag-iisip, kundi ang pag-iisip ko ay makalangit. Yeshua HaMashiach, tinatanggap kita bilang aking Diyos at ang aking buhay na Panginoon na namatay sa krus, silibing, at sa pangatlong araw na buhay. Sige po kapatid, kausapin lang ninyo ang Panginoon ngayon sa puso ninyo. Marami pa pong oras kapatid. Sulitin ninyo na sabihin ninyo kay Lord Jesus Christ ang pangangailangan ninyo. Kausapin niyo siya. Alam ko nangangailangan po kayo ng pera, pangbayad. Hindi man ito agad-agad, pero ang Diyos ay nagbibigay ng channel, blessing. Kinakailangan din natin kumilos. Lord, sabihin mo, Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, sa aking kahinaan, sa aking problema. May sakit ka man ngayon, pakiramdam mo sa katawan mo. Linilinis ko ang lahat ng katawan na yung Panginoon sa pamamagitan ng dugo mo. Lahat ng uri ng sakit ngayon, Panginoon. Simula sa high blood, tumor, cancer, lahat po, diabetes, sakit ng dugo, sakit sa balat, pinapalayas ko sa pangalan ni Yeshua HaMashiach Jesus Christ. At binubuksan ko lahat ng bintana sa kalangitan upang ibuhos mo sa tatlong churches mo ang blessing mo, Panginoon, upang matustusan ang lahat ng pangangailangan sa Church Maranatha, Ruach Manuel. Pagpalain mo ang lahat po ng sisimba, Panginoon, at bigyan mo po sila ng kagalakan sa kanilang puso, kapayapaan sa kanilang isip, Panginoon, at subaybayan mo sila, Panginoon, saan man sila mapunta. Ang mga mata mo'y nakatuon sa kanila, Panginoon, at tanggapin mo ang kanilang pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa trono mo ngayon na kayo po ay nagpahinga at dyan sa kalangitan. At Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ, Lord, salamat po sa lahat po na ibinigay mo sa amin, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa kalakasan. Lord, sa lahat po na nag-evangelize, sa lahat po na nag-ministry, sa pagluluto, sa paghuhugas, sa paghatid sundo, sa pagpapakain, sa mga pinansyal na bagay, o sa pagtuturo. Lord, kayo na po ang bahala sa kanila. Suklian niyo po sila ng siksik, liglig, yung saktong takal ng pagpapala, Lord, na kanilang nawalang lakas. Ibalik mo ito sa mga blessing na nawala sa kanila, Panginoon. Lord, doble-doble mo ibigay sa kanilang buhay, sa kanilang trabaho, sa kanilang business, negosyo, anuman ang kanilang mga source of income, Panginoon. I pray, Lord, na pagpalain mo pa sila ng gusto sa lahat po na nakikinig ngayon, Panginoon, sa YouTube, Facebook, Church Maranatha, Manuel, Ruach Man, lahat po, Panginoon, pagpalain mo, i-bless nyo silang, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang kanilang tahanan. Lord, I pray for blessing, more blessing, lahat po ng mga supporters. Lord, kayo po ang bahala na sa kanila. Lahat po ng mga bata din, Panginoon, na gustong maging matalino sa salita mo, Lord, ibuhos mo ang kaalaman, katalinuhan sa kanila, ang takot, Lord, ang pag-ibig mo sa kanilang buhay, at magkaroon sila ng takot, Panginoon, at ibig, Panginoon, at sila po ay magpabautismo na,
pagdating ng panahon, Panginoon, na pipiliin ka na nila, O Diyos, Lord. Lahat po ng mga bata, silyuhan mo ito ng Espiritu Santo mo, Lord, Panginoon Jesus Christ. At sa lahat po ng mga tao po ngayon, Panginoon, na nagsisimba sa Maranatha Church, sa mga kapatiran namin na nagsisimba dito, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, na meron man silang hinihiling sa iyo na mawala, mga sakit man, o manumbalik sila sa iyo, Panginoon. Kayo na po ang bahala, O Diyos, Lord. Alam namin na kayo po ang nagtatrabaho sa lahat po ng mga tao, lalo na po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nawala. Ikaw na po, Panginoon, na maghimok sa kanilang mga puso at balutin niyo din ang mga bata, Panginoon, ng banal mo na dugo. Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Sana po, Panginoon, ang pundasyon na nakaupo po ngayon, Panginoon, sa lahat ng mga puso ng mga tao ngayon ay Ikaw, Kristo Jesus, Lord. Huwag niyo pong pabayaan sa panahon ng problema na sila po'y bagyuhin, subukin na hindi nila makayanan, Lord. Bigyan mo po sila ng lakas, Lord. Paano nila pagtagumpayan ang mga pagsubok na ito na dadaan sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat. At nataas namin ito, Panginoon, ang aming mga worship, ikinig na yung salita sa banal na pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah! Amen. Glory to God. Amen.